Nais ko na pong simulan ang ating pag-uusap. Kayo ho ba ay nanonood pa ho ng sine? Taas nga ang kamay ng nanonood pa ng sine. Parang kakaunti na lang ho kayo. Nanay Mila, kasi senior eh. Libre no, Nay, no? Pag Lunes, nanonood ng sine. Pag nanonood ho tayo ng sine, meron po dyan, pag dumating ka maaga, meron po dyan movie trailers. Ano? May pinapakita silang mga clips. Ano po, those are scenes from the upcoming movies na pwedeng mapanood. At paglabas mo ng sine, meron doon mga posters ng mga pelikula na pwede mong mapadood later on. Siguro, hindi na ho kayo nanonood ng sine, hindi na kayo makarelate. Kahit sa Netflix po, merong mga teaser. Ano ho? So ano ba ang reason? What is the reason behind showing us these teasers, trailers, and posters? Ano bang dahilan? Bakit pinapakita sa atin yung mga poster, trailers, teasers? What is the reason? What is their goal? Ano bang goal nila? Ano? Ano bang gusto nila? Ito ang paniniwala ko, the goal is for you to be curious, drawn, and attracted. Ano? Una, ma-curious ka. Mukhang maganda yung teaser, mukhang maganda yung trailer. And you get drawn to that trailer, poster, and you get attracted. The goal is for you to be attracted. Ma-attract ka, hoping that you would watch the movie. Ano po? Kapag na-attract ka. Ano po? At yan din po, yung attraction ay nag-work hindi lang po sa pagbebenta ng mga produkto o sa pelikula, maging sa spiritual life. Alam niyo po ba na ang temptation functions in the basis of attraction? Ang temptation po functions on the basis of attraction. It makes you curious, you are drawn to it, and eventually you get attracted to it. Wala pong power ang temptation without attraction. It loses the power. Pag wala kang attraction doon, hindi ka matitempt doon. Tama po ba? You will never be tempted in anything that never attracts you. So temptation operates on the basis of attraction. So what attracts you? Ano ba yung nakaka-attract sa'yo? Yun ang tanong eh. Kasi doon ang temptation mag-ooperate. It has no power to something that is not attracting you. Ano po, hindi ka naman na-attract doon. Paano ka matutokso doon? Nakukuha niyo ho ba? At alam niyo ho, kaya po ang temptation, it always shines on the person. Mas nasisilaw siya doon. Ano po? Kaya lang po, hindi po lahat ng nakaka-attract sa atin, tandaan natin, ay makakabuti sa atin. Not anything that attracts you is good for you. Ano po? Hindi lahat na nakaka-attract sa'yo, mabuti sa'yo. Not everything that attracts you is good for you. Diba may kasabihan nga sa Pilipinas, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Tanso pala, matatanso ka pala ng tukso. Ano po? And temptation starts with attraction, but it ends up to be fatal. Kaya ang pag-usapan po natin yan tungkol sa temptation, it starts with attraction and ends up fatal. That's why the title of the message today is Fatal Attraction. Tayo ho tayong lahat. Let's read the Word of God. James chapter 1 verses 13 to 15, sabi po dyan, whenever you feel tempted to do something bad, is there a time in your life that you wanted to do something bad? Yeah. So kung sa mga bata, magwalwal, diba, sa mga bata, gusto kong gumawa ng masama, gusto ko siyang gantihan, gusto kong gumawa ng masama, natutokso ka. You should not say, God is tempting me. Hindi mo pwedeng sabihin, ang Diyos ang nagte-tempt sa'yo. Evil cannot tempt God, and God Himself does not tempt anyone. Hindi kailanman matutokso ang Diyos, kasi Diyos siya eh. Hindi siya mahuhulog sa tukso, kasi Diyos siya. At hindi siya magiging instrumento para ikaw ay tuksuhin. God will never tempt you. Nililinaw po yan sa Bible. It doesn't come from God. You are tempted by the evil things you want. Kaya pala tayo natutokso dahil may mga hindi tamang bagay na gusto tayo.
Your own desire leads you away and traps you. Your desire grows inside you. Yung desire po na yun na hindi maganda, it grows inside you until it results in, so temptation can result into sin. And that's the goal naman ng kaaway, para magkasala tayo. Then sin grows bigger and bigger, and finally, it ends in death. It ends in destruction. Lord, we thank you today for allowing us, for giving us this wonderful opportunity to worship you in spite of the weather. Thank you, Lord, for your people who showed up today. I believe your presence will show up in our midst. Because, Lord, we are here for you. Lord, pwede naming piliing matulog ngayon, pwede naming piliing wag mag-church, but Lord, we have chosen to worship you. Because marami kaming ipagpapasalamat sa iyo, marami kaming ipagkakatiwala sa iyo. Ang naniniwala kami, hindi masasayang, Panginoon, ang pagsamba namin sa iyo. Because we are created to worship you. Today, Lord, we pray that you would speak to our hearts. That, Lord, we will be spiritually stronger as we go out of this place. Bless your people now with your word, Lord. And Lord, we thank you and honor you. In this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa ating Panginoong Diyos. At makakaupo na po tayo. Pag pinag-usapan po ang temptation, nasaan ba ang temptation? Sa katotohanan po, ang temptation, we need to understand that temptation is everywhere. Kahit saan may temptation. Kahit saan. Naisip niyo ba kung saan merong temptation? Sa cellphone mo pa lang may temptation eh. It's even in your cellphone. It's even in the office. It's even in our classroom. It's even in church. Ano po? It's everywhere. San ka man nandoon, sa bahay nyo, sa simbahan man. Totoo, Pastor. Oh, there are times you're tempted not to listen. Diba? You're tempted not to open your ears to the Word of God. Temptation is everywhere. Ano? Even in your business, baka dyan may temptation para kumita ka pero gagawa ka ng mali. Diba? Think about it, temptation is everywhere. No? Sasabihin mo, Pastor, siguro kung matutokso ko para makaiwas ako niyan, siguro titira na lang ako sa isang isla, ako lang mag-isa. Pwede ba yun? Sa isla ka na lang tumira para mag-isa ka lang doon, hindi ka na matutokso. Ang tanong ko sa inyo, ganito. Pag mag-isa ba kayo, hindi na kayo pwede magkasala? Sige nga ho. Bawa, ginrant na nga ni Lord. Sige, nasa isla ka na, gusto mo maging banal eh. O sige, wala nang mga tao, wala nang mga cellphone doon or ano. Tanong, pag mag-isa ka na ba, hindi ka na magkakasala? Pag mag-isa ka na lang, magkakasala pa rin ba tayo? Sa totoo lang ganito, mas nagkakasala ka pa nga pag mag-isa ka eh. Pag-isipan mo yun. Di ba? Pag mag-isa ka, mas nagkakasala ka pa nga dahil wala nakakakita. Di ba? At tandaan natin, ang Panginoong Yesus, nung tinukso siya sa Matthew chapter 4, siya po ay mag-isa sa disyerto. He was alone in the desert, yet he was tempted by Satan even when he was alone. So it's not the point that we would be alone. We just need to understand that temptation is everywhere. Ano po? Saan ka man nandoon, may tukso. At hindi lang po saan tayo nandoon, may tukso. Araw-araw tayo po'y tinutukso. Bakit po? Bakit po? It happens every day. It happens every day. Minsan pagising mo pa lang, ando na, ni-ready na ni Satanas ang pwede mong ikahulog na tukso sa buhay na to. Temptation happens every day. Minsan, madali lang sa'yo, may mga pagkakataon na napakatindi ng tukso sa buhay mo. It happens every day. And it happens everywhere. Ano po? And the truth is, temptation is evil. Ang tukso ay masama. Because temptation has bad intention sa buhay natin. Walang magandang intention ang tukso sa buhay natin. It has bad intentions. Ang intensyon ng tukso, ilayo ka sa Diyos,
makalimot ka sa Diyos, gumawa ka ng mali, sirain ang buhay mo, makasira ng buhay ng iba, temptation has bad intentions. Kaya totoo po yung kanta na, di ba may kanta na marami ng winasak na? Alam nyo saan yun? Kay rami ng matang pinaluha o tukso, layuan mo ko. Kasi ang tukso ay may bad intention. Pero kahit may bad intention ng tukso, paluhain ka, sirain ang pamilya mo, bakit ganun? Bakit ang tao bumibigay pa rin sa tukso? Bakit? When you know that it has bad intentions, and yet bumibigay tayo sa tukso. Totoo ba yun? Bumibigay ang tao sa tukso? Walang umaamin. Tanong, bakit bumibigay ang tao sa tukso? Bakit? Sabi kanina, marupok. Marupok ako, pastor. Bukod sa marupok, ano pa kayang dahilan bakit tayo ay bumibigay sa tukso? Bakit? Bigyan ko ng ilang dahilan. Ba't tayo bumibigay? Una, kasi masarap ang bawal. Napansin niyo ba yun? Masarap ang bawal. Minsan ako'y nagpa-laboratory, nagpatingin ako sa doktor. Pagkatapos ko magpatingin sa doktor, ang dami niyang ibinawal na pagkain. Pambihira. Tapos nung kumakain ako ng mga healthy foods, ang sabi ko sa asawa ko, bakit ganun? Bakit ganun yung healthy food hindi masarap? Napansin niyo ba yun? Yung healthy food hindi masarap. Kung meron kayong alam na healthy food na masarap, sabihan niyo ako. Kasi sa totoo lang, yung healthy food, titiisin mo lang hanggang makasanayan mo na. Kasi wala halos healthy food na masarap. Lahat ng masasarap na sa kabilang banda, makolesterol, di ba? Matamis, makakasama sa kalusugan mo. In other words, masarap ang bawal. At dahil doon ang tao ay natutokso hindi dahil gusto niyang suwayin ang bawal, kung hindi dahil masarap yun eh. Masarap ang matamis, masarap ang mamantika, makolesterol, di ba? Masarap ang bawal. Sa ibang banda may ganun din, sa buhay natin. Kaya nauhulog ang tao sa tukso kasi masarap ang bawal. Isa pa, matagal ang consequence. Pag gumagawa ng kasalanan ng tao, wala namang agad nangyayari na hindi maganda. Kaya sa buong akala niya, okay lang yun. Tingnan niyo dito sa atin, sa Las Piñas. Ang dami pong tinayo ng ating gobyerno na overpass ba yun, tawiran? Tama ba? Overpass, oo. Pero pansinin niyo, wala hong gumagamit ng overpass. Noong unang panahon, nilagyan pa ni Mayor ng escalator yan para sa lahat ng tamad. Ito po, may escalator na po. At hindi po kayo mapapagod, tumawid lang po ng tama. Kahit may escalator, tumatawid sa kung saan. Sige, sa lahat ng nagmamaneho dito. Di ba, pansinin nyo? Hindi halos dumadaan sa overpass ang tao. Nagje-jaywalking. Alam niyo po, sa ibang bansa, marespeto sila sa patakaran. Alam niyo, nangihinayang ako sa mga pinatayong ganyan eh. Nakaka-obstruct pa sa paningin, di rin pala gagamitin, di ba? Di rin pala gagamitin. Kasi mawiwili ang tao, wala naman sumasaway, dadaan po sa kalsada, tawid ng tawid. Hindi naman kasi nababangga. Pero ganito gawin natin. Halimbawa, kada tawid, pagtawid mo, parang wala. Biglang merong darating na mabilis na sasakyan, mababangga kang gano'n. Hindi mo alam kung saan galing. Tapos, aray ko, may sasakyan. Di ba, consequence agad? Tapos, sinubukan mo na naman, biglang may darating na naman mabilis, di mo alam kung saan galing, tatamaan ka na naman. Pambira, di ka natatawid. Di ba? Kasi nandun agad yung consequence. Sa kasalanan, hindi kaagad dumarating ang consequence. Kaya sa buong akala ng tao, okay lang yun. Even in salvation, ayaw tanggapin ng tao sa Jesus. Bakit? Hindi pa naman ako namamatay eh. Buhay pa ako eh. Malakas pa katawan ko eh. Pero yung consequence na kapag namatay ka na hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo, paano ka maliligtas? Ang buhay natin hindi lang para sa mundong ito. Tama po ba? Kaya mapalad tayo, ang simbahan ay
Inilagay talaga ng Diyos. Para ang tao, pag natapos ang buhay natin dito, alam natin sa Kanya tayo. Tama po ba? Pero ang tao, kahit anong offer mo sa Kanya na, oy, baka mapaimpyerno ka ha, pag di mo tinanggap si Lord. Hindi nila gagawin. Bakit? Wala pa yung consequence eh. Diba? Matagal ang consequence yun ng problema. Isa pa, isip ng tao, makakalusot naman ako. Makakalusot naman ako. Wala namang nakakakita eh. Di ba? Yun ang ano, wala namang nakakita. Tsaka mukha namang hindi ako mahuhuli. Ito sasabihin ko sa iyo, sa tinagal ko na magpastor. Sa ginagawang mali ng tao, mahuhuli rin siya. Mahuhuli ka rin. Maaring matagal ka lang mahuli, pero mahuli ka ng kalabitin mo yung katabi sa mahuhuli ka rin. Mag-ingat ka. Mahuhuli ka rin. At kung nakalusot ka man sa tao, kapatid, sa Diyos hindi ka makakalusot. Meron bang nakalusot sa Diyos? Wala. Maaring nakalusot ka sa tao, pero sa Diyos hindi ka makakalusot, kapatid. Ito yung dahilan bakit tayo ay bumibigay eh. Feeling natin, wala namang consequence, masarap naman to, makakalusot naman ako. At alam niyo po, nagkakaroon ng progression and temptation. There is a progression in temptation. May progress yan, hindi naman kagad nasa dulo na eh. Una niyan, alam niyo po ang trabaho ng temptation, una niyan, ihahak ka niyan. Ihahak ka. What do I mean by it will hack you? Hahanapin niyan ang weakest point ng buhay mo, weakest area ng buhay mo, at dun siya magpupumilit na pumasok. Dun siya magpupumilit na makaisa sa'yo sa weakest area of your life. And listen to me, Satan knows your weakness. Although he is not all-knowing, hindi po all-knowing si Satan, but he sees the pattern. He sees our behavior. Na-o-observe niya yung behavior at pattern natin, and he will notice our weakness. Kaya lahat tayo alam ng kaaway paano i-hack. Paano kanya i-hack? Alam niyo po sa may mga na-hack na ba rito? Ang bihira ang hacker, madalas ang bibigtamihin niyan yung wala masyadong alam. Tulad sa mga technology, computer, ang mga binibiktima niyo yung mga kaidara namin. Yung ano ba ito, mapindot nga. Yung pala napindot mo eh. Pinasok na pala ng hacker yung account mo. Diba? Pero yung mga batang marunong dyan, hindi sila ma-hack. So, kailangan maging marunong po tayo. Kasi, ang temptation, i-hack ka niyan. Without your permission, without you knowing, naiisahan ka na pala niya. At kapag naisahan ka na niya, kapatid, ito ang gusto ng temptation, ma-hook ka. Ma-hook ka sa galit. Diba? Nagalit ka, pero ginalit ka ng hindi magandang sitwasyon, nagalit ka sa kapwa mo, galit na galit ka, hanggang ma-hook ka na doon, hindi ka na makabitaw doon. Yun ang gusto ng temptation. Na-hook ka sa mga pinapanood mo na hindi maganda, nahuhook ka doon. Ma-hook ka doon. Yun ang gusto ng temptation. Na-hook ka na sa hindi mo na naaalalang manalangin o anuman, hindi mo na naaalala ang Diyos. Ma-hook ka doon At paano mo malalaman na na-hook ka na? Sige nga. Andiyan pa ho ba kayo? Paano mo malalaman na hook ka na? Bilang isang Kristiyano, na-hook ka na ng temptation, na-hook ka na ng kasalanan. Paano? Kapag ang kasalanan ay naging common na sa buhay mo at nawala ng conviction mo, you will know that you are already hooked sa temptation at sin kapag wala ng conviction at common na ang kasalanan. Hindi ka na nagigilty, hindi ka na nako-convict, parang common na lang to. Dati pag nakagawa ka ng mali, parang, Lord, ano ba yan? Ba't ko nagawa to, Lord? Hindi ako dapat nakakagawa ng ganyan kasi Kristiyano ako, Lord Alam ko salita mo Matagal na ako sa iyo, Lord. Pero dahil nagagawa mo na lagi, nawawala unti-unti yung conviction. At yung conviction, importante po yun. That's a healthy sign na ikaw ay hindi pa nahuhook maigi. Bakit? Nagigilty kay Lord. Bakit? Yung conviction, importante po siya. Kapag wala na pong conviction, kapag common na pong kasalanan, kapatid, nahook ka na.
At ang kasunod ng pagiging hook sa temptation and sin, ano kasunod niyan? It will eventually harm you. The end goal is to harm you. Ulitin ko, temptation has a bad intention. And its intention is to harm you, to destroy you. Yun ang intention niyan. Narinig niyo ba tong istorya na to? Viral to eh. Yung sa, alam niyo yan? Sa Coldplay. Sa Coldplay, may couple, kasi sa Amerika, pag nanood ka ng concert, merong jumbotron, yung malaking screen, at kapag, whether NBA yan, sports or concerts, yung mga sweet na couple, tingin nila, sweet couple, izo-zoom in nila, and then they would kiss. Ang tawag doon, kiss cam. So during the concert, nag-zoom dito sa couple na to na nagyayakapan. At nung zinom, sila po ay nahiya. Yung lalaki, yumuko, tumago. Yung babae, tumalikod, tinakpan yung muka. Ang sabi ng singer ng Coldplay, they must be having an affair or they are shy. Dalawa lang yan. They must be having an affair or they are shy. And it went viral. Ano po? At nung nalaman ang identity nila, sila po pala ay yung isa ay yung lalaki ay CEO ng company at HR head yung babae. At yung babae divorced na pero yung lalaki may family siya. And alam niyo po, pambihira, tingnan niyo yung harm na ginawa sa kanila nito. Yung istorya nila, pinagpestahan hanggang Pilipinas, hanggang ngayon. Nakwento ko sa inyo. Di ba? It caused harm on them. Bakit? They're doing the wrong things. At alam niyo ginawa ng company nila, ibinaba sila sa pwesto. Hindi ko alam kung temporarily, but they were placed, in suspension sa kanilang pwesto. Bakit po? Pampihira in public, they went viral. Temptation causes harm on you. Even in our family, wherever it is, it causes harm. Even if it's in the office, at home, in church, temptation has its bad intentions. So ito na po yung ending nila. Ito na yung ending nila. Humiliation all over the world. Ang ending nila. Now, sino dito gusto niyo pong mapagtagumpayan ng tukso? Araw-araw natin kinakaharap yan, kahit saan meron yan. Pero paano ba ako magtatagumpay dyan? Sino gusto ng ganon? You want to overcome temptation? Parang may kausap pa ba ako? Natutukso na akong bumaba eh. Hindi, biro lang po, biro lang. How do we win over temptation? Una po, let me show you 4 things. Una po, you need to fervently pray. Prayer is an underrated action. Ano po? Ang panalangin po ay sobrang underrated. Pero Jesus Himself told us that if we wanted to overcome temptation, we need to fervently pray. Ano po sabi niya? Watch and pray so that you will not fall into temptation. So, si Jesus mismo nagsabi, manalangin ka lagi para hindi ka bumagsak sa tukso. Bakit? Kasi gusto ng spirito mong sumunod, pero yung katawan mo, yung flesh mo mahina. When He's talking about the flesh, it's the sinful nature that we have. Nasusundan niyo ako? Your spirit is willing, but your sinful nature craves sin. So for you to be strong, stronger than your sinful nature, you need to pray to God. That He will give you the strength to overcome temptation. Kasi sabi po dyan, the spirit is willing, but the flesh is... No, that's my worry. Kasi ngayong araw, laban po ni Pacquiao. Si Pacquiao, the spirit is willing, but the flesh is 46. Di ba? Di ba? Would you imagine? Sa training pa lang na i-undergo niya at his age, para na siyang lumaban ng todo dun. At sa tingin ko, sana po siguro naman nagdadasal din si Barrios, Kaya hindi ko nadadaanin sa panalangin. Sana lang manalo siya, kung di man manalo, hindi siya ma-harm. Hindi siya ma-harm. Kasi sa totoo lang, the spirit is willing. Alam niyo na ba yun? Yung parang, sa isip mo, ang lakas mo pa, pero pag nag-basketball ka, kinalaban mo yung 25 years old, iiwang ka. Di ba? Sa isip mo na lang kaya ko to. Di ba? Minsan ganun eh. The flesh is weak. I pray na manalo siya.
Christian pa naman to. Sige na nga, tuloy na ho natin. Manalangin po. Sabi mo sa katabi mo, manalangin ka. At kailan ka mananalangin? Ganito ikukunik ko lang kay Pacquiao. Kailan ka mananalangin? Pag nandyan na ang tukso o bago ka patuksuhin? Sige nga po. Dapat bago. Kasi kung hindi ka talaga nagpe-pray at tinukso ka, yung prayer mo, wa-effect yun. Bakit? Mahina ka eh. Ang nagpapalakas sa'yo yung pre-temptation prayer mo. Bago ka patuksuhin, nagdadasal ka na. Di ba ganun si Jesus? Parang si Pacquiao, kung ang kanyang training, wala yung training, tapos lalaban agad siya sa ring, pero kaya naman niya sumuntok, baliwala rin yun. Kasi kailangan niya yung training before the fight. Ganon din sa temptation, before the fight, you need to pray. Hindi pwedeng andun na, ay, ito na yung tukso. Lord, tulungan mo ko. Di ba? Di ba? Nakalimot ka na. Di ba? Hindi ka kasi talaga nagpe-pray. Pangalawa, fill your heart with the Word of God. Punuin mo ang puso mo ng salita ng Diyos. Alam niyo po, nung tinutokso si Jesus sa desert, ano ang bukang bibig niya kay Satan? It is written. For it is written. Nasusulat sa salita ng Diyos. It is written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kaya kung wala kang ibibigay na verse kay Satan, wala kang ibabalandrang verse sa kanya, baka ikaw ang bumalandra sa tukso. Bakit? Yung salita ng Diyos ang magpapatahimik sa kanya. Hindi mo siya mapapatahimik eh. Di ba? Fill your heart with the Word of God. And even in the Old Testament, the writer of Psalms mentioned it. Sabi diyan, I have written your word in my heart that I might not sin against you. Saan niya nilagay ang salita ng Diyos? Sa kanyang puso. At dahil nilagay niya ang salita ng Diyos sa puso niya, hindi siya nagkasala sa Diyos or hindi siya nauhulog sa tukso. Kapatid, napakahalaga pala ng salita ng Diyos. Yun ang laman ng puso natin. Kaya lang, ang tanong, alam ba natin ang Word of God? At kung alam natin, praise the Lord, mamaya po, ang alam ko, graduation mamaya ng CLDP class, yung ating discipleship class, at marami po mag-graduate. Salamat sa mga taong nag-aaral po ng salita ng Diyos. And when you learn the Word of God, you must place it in your heart. Doon mo ilagay yon. Isa puso mo ang salita ng Diyos. Kasi pwedeng nandito ang salita ng Diyos. Marami tayong alam. Tama po ba? Pero hindi mo naman isa sa puso, hindi po yan magiging pakinabang sa atin kung hindi head knowledge lang. No, naintindihan lang natin. Pero one thing that transforms us is when we put the Word of God into our hearts. It transforms us. Kaya sa tukso, importante, alam mong salita ng Diyos. Alam mo salita ng Diyos. Pangatlo, fight the tempter. Labanan mo ang nanunukso sa'yo. Di ba? Kayo ho ba, meron ho ba ditong binubuli kayo nung bata kayo? Huwag na ho magtaas ng kamay. Hindi ka makalaban, di ba? At pagdating sa spiritual, si Satan, binubuli rin tayo. Kasi pag alam niyang mahina tayo, bubulihin niya tayo. At wala tayo minsan magawa. Now, the Bible tells us, we need to fight the tempter. We need to be aggressive against Satan or the enemy. Sabi sa James chapter 4 verse 7, so give yourselves completely to God. Ibigay mo ng buong buo ang sarili mo sa Diyos. And what do you do next? Stand against the devil. Manindigan ka laban sa demonyo, kay Satanas. At anong gagawin niya? Then the devil will run from you. Tatakbo siya sa'yo. Paano siya tatakbo sa'yo? Paano siya matatakot sa'yo? Una, kapag ang buhay mo ay isinusuko mo sa Diyos, you are completely surrendered to God. Pangalawa, malakas ang loob mo laban sa Kanya. Hindi pwede pong lalamya-lamya tayo sa tukso na sasabihin natin, Satan, paano ba yan? Wala akong magagawa eh. Talagang gantong buhay eh. Kahinaan ko to eh. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Kailangan, tinan nyo si Jesus nung hinahadlangan siya ni Peter na hindi mamatay sa krus kasi yun yung kailangan niyang gawin eh. Lord, hindi kailangang mangyari sa'yo mamatay ka sa krus. Sabi ni Jesus,
Get behind me, Satan. Hindi mo ako pwedeng hadlangan. Lumayas ka sa harap ko, Satanas. And we need to be as aggressive like that in times of temptation. You need to just say, Satan, you have no right over me. I will do God's will. Get behind me. And kung ano man yung nakakainganyo sa'yo magkasala, iwan mo yun. Lord. Diba? And He will run from you. He will run away from you. Na-imagine mo na ba yun, natakot si Satanas sa'yo? Sino naniniwala takot si Satanas sa'yo? Kunti lang Kasi kailangan isuko mo ang buhay mo sa Diyos ng buong buo para matakot siya sa'yo. Takot siya sa mga taong ibinibigay ang buhay sa Diyos. But He will not waste any time to people who without effort will follow Him. Who without effort will follow Him. He will not waste any time. To those people who without effort will follow Him. So kailangan labanan mo si Satanas. Amen po ba? Labanan mo ang tukso. Huwag yung tukso, layuan mo ako. Hindi yan lalayo sa'yo. Labanan mo. Diba? Di makukuha sa kanta yan. Labanan mo yan. Sabi mo sa katabi mo, labanan mo ang tukso. Labanan mo. Talagang aggressive. Aggressive ka dapat. Pang-apat, by the way, you need to be submissive to God and aggressive against the devil. Yan po ang importante. You need to be submissive to God and aggressive against the devil. That's the only way he would run from you. You need to be submissive to God and aggressive against the devil. Pang-apat, find your way out. You need to find your way out. Sino naniniwala na sa isang sitwasyon ng tukso, pwede kang makalabas dyan? Pwede kang makaalis dyan? Tingnan niyo po sabi sa verse na to. The temptations in your life are no different from what others experience. Yung tukso raw na nararanasan mo ngayon, ay nararanasan din ng iba. It's no different. All are the same. Natutukso ka sa lalaki ka, natutukso ka sa babae, hindi lang umaamin yung iba, meron din dyan, natutukso din sa babae. Babae ka, natutukso ka sa pera, meron din yan. Hindi lang umaamin. So what's the point? Walang tukso na para sa'yo lang, lahat ng tukso na experience din ng iba yan. And God is faithful. Tapat ang Diyos. Sino naniniwala tapat ang Diyos? Minsan kahit tayo po ay hindi na tapat, sabi sa Bible, tapat ang Diyos, napakabuti ng Diyos. Bakit siya faithful? Kasi sa panahon na ikaw ay tutoksohin, ititempt ka, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Una po, because of His faithfulness, He will not allow you to face a temptation that you cannot overcome. Hindi siya papayag na mayroong temptation na hindi mo kayang talunin. Ibig sabihin, kung ano man ang tukso na nasa harap sa'yo, nasa harap mo, kaya mo mapagtagumpayan yon. Kung inalaw ng Diyos na makaharap mo yon, kaya mong magtagumpay doon. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kasi hindi papahintulot ng Diyos kung hindi mo kaya. Ibig sabihin, tukso na, kaya mong magtagumpay dyan. And when you are tempted, sabi dyan, bukod sa kaya mo yan, and when you are tempted, He will show you a way out. Bukod sa kaya mo ang ihaharap sa iyong tukso, He will show a way out. Magbibigay ang Diyos ng daan palabas sa iyo para makalabas ka doon, para hindi ka mahook doon, para ikaw ay magtagumpay laban sa tukso't kasalanan. He will show you a way out so that you can endure. Upang ikaw ay magtagumpay doon. Kapatid, napakabuti ng Panginoon. Ayaw niya na ang tukso na may bad intention sa buhay natin ay sirain tayo. He will show you a way out. But we need wisdom for us. Pakinggan niyo po ako Itong way out na to, it requires wisdom for you to see it. It requires wisdom for you to see it. Di mo siya basta makikita. Kasi
pwedeng mahumaling ang tao sa kasalanan. But it would take wisdom, for you to really see the way out. And sabi naman sa Bible, si Lord din ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Siya rin ang nagbibigay nun. Kaya kapatid, minsan iniisip natin, it's just a temptation. No. It's fatal, kapatid. It's fatal because the end of it, it will harm you. The end of it, it has bad intentions in your life. Don't just disregard it or say, wala yan, tukso lang yan. Yung tukso na yan, pag napabayaan mo, ikapapahamak mo yan. Temptation is fatal and it begins with just an attraction. Hindi lahat ng kinaatrakan mo mabuti sa'yo. Akala mo ginto, tanso pala. At alam niyo po, we need to put a halt to temptation. Wherever stage it is, it needs to halt. Ano ba yung halt? To put a stop to it. To put a stop. Kasi pag hindi siya napigilan, maninira siya. Makakasira siya. At ang unang-unang sisirain niya ay ang buhay mo. It needs to put to stop. Kaya para magtagumpay tayo sa tukso, mga kapatid, ito yung kailangan natin gawin. Fervently pray. Manalangin tayo. Punuin natin ang puso natin ng salita ng Diyos. Lumaban tayo sa nanunukso si Satanas. Be aggressive against him. And find your way out. There is a way out of temptation. Because God wants you to be victorious against it. Amen po ba? Gusto ni Lord magtagumpay ka sa tukso at maging blessing ang buhay mo. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Once again, church, can you lift those hands for Jesus? Come on, let's surrender everything. And let's ask Him to purify His hearts, Panginoon. Hallelujah. Purify us, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Clean our hands, oh God. Clean our hands. Purify my heart. I
Lord, here's our life. Gusto po namin sa buhay namin, masunod ka namin, Panginoon. But Lord, we're not gonna lie. Panginoon, di kami magsisinungaling. Minsan, Lord, kami kumakaharap ng mga tukso sa bawat araw, san mang lugar. Ang tuksong ito ay may bad intention sa buhay namin. Lord, hayaan mong maintindihan namin ang salita mo na ikaw ang nagbibigay sa amin ng tagumpay dito, Panginoon, na sa pamamagitan mo, Panginoon, kapag kami mananalangin, Panginoon, binibigyan mo kami ng lakas. Lord, napapagtagumpayan namin ang gusto ng aming mahinang laman, ng aming, Lord God, makasalanang dating pagkatao, Panginoon Diyos. And Lord, ang salita mo rin ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan upang, Lord, sa conversation namin against temptation, Lord, we will be victorious, Lord. And the temptation will just shut, Lord God. It would shut down, Lord God. And Father, we thank you, Lord God, that, Lord, we are victorious against the enemy kasi, Lord, we are surrendering our life to you because we belong to you, Lord God. At Lord, salamat. Napaka-faithful mo. Nagpo-provide ka ng way out sa temptation because hindi mo gusto na abuti namin ang dulo nito. Don't want us to be destroyed by temptation, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong salita sa amin. Lord, lalabas kami sa church na ito. Haharap na naman kami sa mga bagong hamon, pagsubok at tukso. Panginoon, pagtagumpayin mo kami at samahan, Panginoon. Gusto naming masunod ka sa buhay na ito. We want you to be pleased sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. And even now, Lord, I pray for those who are here having, Lord, problems in their life. Meron silang kalungkutan, meron silang kabigatan, meron silang kapaguran, meron silang kabalisahan. Ano man ito, Panginoon, merong karamdaman, kayo po ang kakatagpo sa kanila. At lalabas po kami sa lugar na ito, pinagpala nyo na, Panginoon, we are already blessed sa pamamagitan mo. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, taas natin ating mga kamay, tagapin natin ang pagpapala ng Diyos. And now, Lord, bless your people. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Sa paglabas namin sa lugar na to, pabaunan niyo kami ng inyong masaganang pagpapala at ibinibigay namin ang lahat ng papuri sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at Amen.